Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito po tayo sa clinic at ituloy po natin yung ating live consultation. Okay, pero nahiya yung kasama ko po. Okay, so sabi na ako na lang. Sige, kasi hindi pa daw siya nag-make up. Yun. Eh, syempre, basta ang kaharap mo guwapo, kailangan guwafa. Di ba? Joke lang. Anyway, 22 years old po siya. At saka siya po ay isang freelance therapist. Ayun. Ano pong problema natin, madam? Ang breast ko na ako. Breast daw, breast, suso. Okay. Unsay problema nato sa imong suso? May bukol po sa May loob. bukol? Bukol. Kining bukol, matagal na po ba ito or bago lang? 3 weeks. Ay, 3 weeks lang daw. Okay. So, ibig mong sabihin, bago ng bukol, wala kayo nakapa whatsoever na... Ang first po, Dok, is para siyang pimple or... Ayun, meron lang siyang pimple sa skin. Sa skin, syempre, kasi... Ano, Dok, kanang... Di ko sure kung pimple or Pero it's okay, meron ka nakita na dot or reddish Parang spot. parang kagat po. Okay, excuse me. So, sa labas, Opo. sa balat. Yun ang umpisa. Excuse me. Bago nag-umpisa yung parang sabi niya pimple, then later on sabi niya parang kagat, meron ka man nakapa na bukol? Bago nangyari yan, ha? Wala talaga. So, most likely, sa story pa lang, hindi po ito galing sa loob, no? Okay, kasi pag nasa loob po, okay, syempre ayaw natin, no? Pag meron bukol sa loob, nakapa niya, and later on, syempre lumalaki, at ngayon lang medyo concerned siya kasi meron ng nakapa or meron siya nakita na mapula sa surface of the skin, ibang storya na naman, no? Kasi galing sa loob. Pero sa kanya naman, we have to make sure na hindi talaga galing sa loob ito, kundi ang una napansin niya, yung sa labas, yung sa skin mismo. So mukhang magandang balita po ito, no? At saka baka kaya po natin gamutin, no? So anyway, lumalala yung pamumula. Opo. Yung last week, sir, last week po, Dok, is nabangga sa table din. Mas sumakit siya lalo. Nabaga sa table. O sa eskwelahan po. Sa eskwelahan. Okay. Pero okay na to siya, Dok, din. Bakit sa breast? Ang mababa naman ang table. Bakit ginano mo yung breast mo habang nakaupo? Ano, ganyan kasi yung table, Dok, yung pahaba. Hindi yung may ganyan. Pahaba. Tapos pagtayo ko, Dok, saan. Ayun! So, galing sa pag-upo, so parang sa Bisaya pa na nasangit. Sana malit yung suso ninyo. De joke lang, ha? No malice. Just purely humor. Anyway. So, ibig mo sabihin, bago nakita mo yung pula, okay, or rather, bago kayo nakita yung pula, okay, na bangga ninyo. So, nauna yun. Mas nauna po yung kagat. Nauna yung kagat. So, maaring nagkataon lang siguro na natamaan sa table. Okay, so, pero, siguro, ang ibig niyo sabihin na parang lumala siguro nung... nabangga. Nabangga kasi. So, anyway, lalong lumalala ba yung ano ninyo? Yung pakiram niya? Bakit? Lumalaki? Lumalaki po din. Darling po ninyo siya? Partner ko po. Ayun. Baka sumobra ng dahan-dahan naman, tender loving care. Baka agresibo ka masyado. Left lang muna. Joke lang, ha. Huwag ka na, so tabi mo na right hand, left lang muna. Joke lang. Anyway, pwede ko po tingnan. Kahit yung surface lang, kung okay lang sa partner ninyo. Okay. May I see? See? Opo. Uy. Saan banda? Yan po, Dok. Okay, may I touch? Yes, Dok. Okay. Masakit siya. Okay, masakit. Mukhang nasa labas lang po. Okay, pwede na po. Mukhang nasa labas lang man po. No? At saka mukhang infection. Okay, so yung nakita niya yung parang may dot or may pimple or whatever, may kagat, mukhang pwede rin na doon pumasok yung mikrobyo. Kung bakit may pimple or may kagat, hindi po natin alam, no, kung ano. Malamang baka nag-umpisa na po yung infection, no? Okay, kaya meron siyang nakita para may pimple, no? Malamang pwede rin Makati sa umpisa, baka kinamot niya, wala pong ganon. Makati po first. Yun, Makati first. So mukhang nakamot niya, nakamot ninyo.
O hindi, joke lang. Nakamot ko. Nakamot! Ayun. Nung kinamot ninyo, syempre may t-shirt, di ba? Gunanon ninyo. Ha? O talagang ginanon ninyo tapos ginanon. Ano sa loob po talaga. Ay talagang pinasok niyo yung daliri. Surado yung daliri mo, baka daliri niya. Ay, okay. Siyempre, minsan nagpapakamot, di ba? Wala naman mali siya ito. So, nung kinamot ninyo, bakit? Did you make sure that you washed your hands? Nag-ugas na naman? Hindi, no? Hindi. Diretso. Asa makagikan ato, tapos biglang ganun ninyo. Tulog. Tulog siya. Okay, anyway. Mukhang nag-umpisa sa kati lamang at hindi sana ma-allergy. Or rather, hindi sana ma-infected. Kung hindi na kinamot. Or kahit kinamot yan, just make sure na maghugas ng kamay. Ha? Okay? So, para hindi na ito maulit, yun ang gagawin ninyo next time, ha? Okay, kasi prevention is still the best para mag-iwas tayo ng gagastos ng malaki. Ngayon, bibili naman siya ng antibiotic, inumin niya kasi malaki na no? Okay, bibili naman siya ng anti-inflammatory kasi malaki na rin, ipapalit po natin. So, pwede siya mainom ng ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. Siyempre, pag antibiotic, pwede siya mag-inom ng diclofenac sodium para sa pamamaga, para hindi na lalong maglaki yung bukol niya o yung infected area na, no? Diclofenac sodium 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days after meals. At saka syempre ang pinakamabilis paraan para mapigilan natin yung paglaki ng infected area ay syempre walang iba kundi cold compress, ha? Ice water, diretso, mabuti yung ice water kasi medyo malambot. Huwag yung buong ice kasi matigas. Ice water, i-press po ninyo, non-stop yan. Non-stop yan, unli yan. Tigilan na ninyo kung matutulog na po kayo. Kaya habang kumakain kayo, hawak kayo ng ice water dyan, kain. Walang tigil yan, pero itigil lang sila ninyo kung medyo malamig na, tapos mamaya, ibalik na naman. Or ice compress, or water compress, or ice water, or cold water compress, cold compress, no? Face towel soak in very cold water, tapos ipato ninyo dyan, ha? At saka syempre, since infection yan, walang iba, kundi kailangan matulog ng maaga. Kasi pag antibiotic lamang, baka talo tayo pag late kayo matulog. Kasi kaya po na-infected po yan kasi humina yung immune system niya. Bakit humina yung immune system niya? Walang iba kundi late matulog. Bakit late matulog? Walang iba kundi dahil sa partner, dahil sa cellphone niya. So saan ba yan? Dahil sa cellphone. Tama ba cellphone? Matawa Okay. Kaya maaga kayo matulog para hindi hihina ang immune system ninyo. Ayan, tinignan ng partner niya. Yun. So, tulog kayo ng maaga para hindi tayo matalo sa mikrobyo, no? At saka, syempre, para matulungan natin na mag-subside yung swelling, pag maghiga siya, kailangan naka-upright, no? 4 na pillows, okay? Kasi nasa itaas na portion yung breast niya. Para medyo ka-level ng kaniyang heart, more or less, no? Okay? Kasi pag medyo mababa, 1 pillow lamang, although ka-level pa rin sa kaniyang heart, yung kaniyang suso, pero syempre, dahil medyo pareho nakahiga yung breast at saka heart niya, malamang mas maraming dugo ang makarating sa kaniyang breast kasi ka-level na lying down, no? Okay? So, pag maghiga kayo, pwede kayo mag-turn to the side, preferably sa left, syempre, kasi affected breast niya is nasa right. So, kung saan po ang affected area, okay, saan po yung pamamaga, whether dahil sa infection, whether dahil sa trauma or aksidente, okay, or natamaan, no? Kailangan mas sa itaas na portion, okay, habang nakahiga. So, in her case, since ang kanyang bukol po ay sa right side, kailangan maghiga siya sa left side, ha? Huwag sa right side rin kasi nasa dependent area yung affected area. Pag nasa dependent area, doon po pupundo yung kumbaga yung tubig, yung pamamaga, no? So, yun po ang gagawin ninyo, ha? Saka huwag kayo mapagod. Ayan, bawal yan. So, off limits mo ng asawa niya, no? Hindi pwede kayo maglaba, magluto, okay, magwalis, hindi po pwede, ha? Okay? No. Remember, ha? Cold water compress. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Maraming salamat po.